sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito upang tayo maging marapat. Halina't magsisi muna para sa ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, mga tumutulong sa atin, ang mga OFW, ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat kampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat
naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, sapagkat siya ay tinukso at nagbata, kaya't ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Diyos na, dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ipinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hanggang saan po ba umaabot ang ating paningin? Ito ba ay hanggang sa apat na sulok lamang ng tahanan o bahay natin? Hindi po ba natin nakikita o pinapansin
ang mga nasa labas ng pamilya, samahan o grupo na kinabibilangan natin. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang sunod-sunod na ginawang paglilingkod at milagro ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabing pagkagaling niya sa sinagoga, pumunta siya sa bahay ni Simon Pedro, pinagaling niya ang biyanan nito. Of course, he spent quality time there with them. Then later on, dinala sa kanya ang maraming mga may sakit, pati na mga inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas niya ang mga masamang espiritu sa mga inaalihan nito. And all this, lahat ng ito happened in Capernaum, sa lugar ni Pedro. Kinabukasan maaga pa'y nagtungo na si Jesus sa isang ilang na lugar para magdasal. Sinundan siya ng kanyang mga kasama sa panguna ni Pedro na nagsabi sa kanya, hinahanap po kayo ng lahat. So, ito most likely ay mga kababayan, kababaryo, at hindi malayong mga kamag-anakan din ni Simon Pedro. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Kailangan din naman akong pumunta sa ibang bayan. Para bang sinasabi na rin kay Pedro, Pedro, hindi lamang kayo ang pinunta ko dito. Hindi lamang kayo ang dahilan ng pagparito ko. Kailangan din ako ng ibang tao. Ilan sa atin ang gustong solohin ang mga blessings ng kapamilya natin? Yun bang dapat yung panahon, resources, at talents nila, dapat sa atin lang at hindi dapat maambunan ng iba? Kaya marami ang naglilihim sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang kapatid, sa kanilang mga magulang ng tulong ng ibinibigay nila sa iba. Yung pagdodonate nila sa simbahan, yung pagpapautang nila sa kaibigan, o yung libreng serbisyong ibinibigay nila sa iba. Minsan nga kahit hindi naman totally iba. Kasi nanay mo naman yung tutulungan mo, tatay mo naman yung tutulungan mo, nabiyan na naman ang asawa mo, na lolo at lola naman ang mga anak mo, or kapatid mo naman yung tutulungan mo, na bayaw naman ng asawa mo, hipag naman ng asawa mo, na tito at tita naman ng mga anak mo. Kung bakit kailangan mo pang magtago at maglihim, na kapag nalaman nila ikaw pang masama, indeed, masama ang magtago at maglihim. Pero paanong hindi naman ito minsan gagawin kung hindi mo naman magawa ang mga bagay na sa tingin mo, dapat mo namang gawin. Kung minsan nga may mas malala pang version ang pagiging sakim o selfish na ito. Sapagkat sa loob mismo ng pamilya nangyayari ito. Yung sasabihin minsan ng nanay sa kaniyang anak na breadwinner ng pamilya, huwag mo nang bigyan ng tatay mo. May pera naman yan. Inaaksay lang naman yan. O kaya sasabihin ng isang kapatid sa breadwinner nilang kapatid na tumutulong sa kanilang magkakapatid, nako, nakakasaya lang. Sayang lang yung binibigay mo. Hindi na matututo yan. Okay lang sana kung maganda at honest ang dahilan, pero minsan, inggit lang. Minsan, gusto lang masolo, ibibigay mo. Minsan, natatakot lang na maubos yung meron ka na baka wala na silang makuha. Hindi po tama ito. Kaya shout out yan sa mga miyembro ng pamilya na hindi pinagkakait ang mahal nila na blessing sa kanila sa iba. Sa mga anak na hindi ikinalulungkot o ikinagagalit ang pagserbisyo ng kanilang mga magulang sa ibang tao, ng libre, ang pagdodonate ng kanilang mga magulang sa simbahan, ang pagtulong ng kanilang mga magulang sa mga nangangailangan, sa mga magulang na nag-i-encourage pa sa kanilang mga anak na tumulong sa iba, sa mga mister o misis na siya pang nagpapaalala sa kabiyak nila na alalahanin ang biyanan nila na tatay o nanay ng kanilang asawa, sa mga magulang at anak dyan, kapatid dyan, na ikinatutuwa ang pagtulong ng kanilang pamilya sa mga kamag-anakan nila. Shout out po sa inyo. Kayong mga hindi masusungit at makikitid ang isipan, kaya hindi na kayo kailangan pang paglihiman o pagtaguan. Shout out sa inyo sapagkat hindi lamang po yung mga minamahal niyong tumutulong sa iba ang blessings sa iba. Pati na rin kayo kasi hindi niyo sila ipinagkakait sa iba. Kasi maliwanag sa inyo na sila ay hindi lamang para sa inyong partikular na pamilya, kundi sila rin ay para sa mas nakararami at mas malaking pamilya ng Diyos.
Indeed, mahalaga ang pamilya. Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ito ang unang responsibilidad natin. Kaya nga, bago tayo maging mabuting tao sa iba, dapat maging mabuting asawa ka muna. Dapat maging mabuting magulang ka muna. Dapat maging mabuting anak at kapatid ka muna. Dapat pamilya muna. Kaya nga may kasabihan sa Ingles, charity begins at home. Pero tandaan natin na walang karugtong yon na sinabing charity should also end at home. No. Charity should just begin at home. Magsisimula lang sa tahanan, magsisimula lang sa pamilya, pero dapat lumusot, lumagpas at maambunan ng blessings din ang iba. Dahil parte tayo ng mas malaking pamilya ng Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, sapagkat ito ang sikreto ng mga taong mas lalong pinagpapala. Yung ang tinutulungan, yung ang sinusuportahan, yung ang minamahal, hindi lang yung kanilang partikular na pamilya, kundi nagiging mabuting tao rin sa iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maging biyaya, hindi lamang sa aking pamilya, kundi pati na rin sa iba. Sa iba na pinapadala mo upang tulungan ko. Ito nawa ay maintindihan ng aking mga mahal sa buhay. Huwag nawa nila akong ipagdamot sa iba at huwag nawa akong makaramdam ng gipit dahil naubos na ng pamilya yung meron ako, yung resources ko, yung talents ko, yung lakas ko, pati na yung pasensya ko, pati na yung pagmamahal ko, na wala na akong maibigay sa iba. Tulungan mo ako, Panginoon, supply what I need, hindi lang material na bagay, kundi yung mga bagay na espiritual. Hallelujah. Spiritual blessings like love, patience, generosity, kindness, joy, and giving. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ka mawawala. Magtiwala ka lang. Basta tungkol ka sa pangangailangan ng iba. Hindi lang ng iyong pamilya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung isasama mo ang iba sa mga minamahal mo, hindi lang magtatapos sa pamilya kung lalapit ka kay Jesus, sapagkat marami dyan ang nangangailangan ng tulong. Ang hindi tinutulungan ng asawa, ang hindi tinutulungan ng anak, ang hindi tinutulungan ng magulang, ang hindi tinutulungan ng kapatid. Ikaw ang dapat na maging sagot ng Panginoon sa kanila. Blessing din sila sapagkat dahil sa kanila,
mas nagiging mabuti ka. Jesus. Isama mo rin sila sa mga biyaya na meron ka. Papuri sa Ama at sa Anak, Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamit. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay namin. Sa'yo lamang sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong nagsambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo. Isama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, tangkalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa pag-ibig ay paglalaya, na hantong ay payapa at may galak, sa maharap na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging sa paglalakbay, sa tigang lakas at tibay, laging gawin ang sagisa, ang mabuhay sa pag-ibig, ang tanging buong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkalubong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Piling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Be